after this life, meron pa akong haharapin. And alam ko po na walang sino man sa inyo na pwedeng tutulong sa akin. And one day, mamamatay ka rin. At walang sino man na pwedeng makakatulong sa inyo. Wala at wala. That's why the Lord, binigay ng Diyos ang message na ito. And the message na ito is pwede mong sabihin ang katabi mo at kausapin mo siya na parang tayo yan. Amen? Wala pa, hindi ko pa pinapakita eh. Excited naman kaya. Amen? So yan po, pakibasa. 1, 2, 3, go. Okay, pakitapik sa katabi mo. Kapatid, the Lord want you to be sanctified. Parang ang hina, no? Kasi napakahirap talaga mag-sanctify sa sarili. Ulitin natin. Pakitapik sa katabi mo, kapatid, the Lord want you to be sanctified. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sanctification, it is very, very easy na banggitin. But it is very difficult na gawin. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, kapatid, ang sanctification, napaka-simple banggitin, pero napakahirap gawin. Amen? So, what does it means, or ano ang meaning about sanctification? Now, basahin natin dito. Sanctification, sige, pakibasa. Sige, lakasan natin. 1, 2, 3, go. Sanctification is the logical process of being set apart by God, transformed to become holy and conformed to the image of Jesus Christ. Anong sabi dito? No, napakalaki po yung ano natin, imposible naman hindi natin makita. Sabi dito, sanctification is theological process. So, theo, it means God, and logic, it means study. Kung titingnan natin dito, ang sanctification na pag-aralan natin dito is from the biblical process. Pagitapik sa katabi mo, ang sanctification is nagmula sa Bible. Amen? Alam niyo mga kapatid, medyo masakit tong topic na ito. Pero ayaw ko po tong kaligtaan. Ayaw ko po tong hapyawan. Sabi nito, pag tinatawag kasi na theological process, sabi pa nito, of being set apart by God. Yung tinatawag na set apart, you are separated. Kinuha ka. Sinisiparate ka sa mga bagay na pwede kang masira. Kasi biblical eh. Amen? Ibig sabihin, came from the Bible. Hindi came from the Webster. Hindi came from the dictionary. But came from the Bible. Pag Bible ang pag-usapan natin, we are talking about a heavenly living or makalangit na pamumuhay. That's why you need it, or God want you to be separate. And the word separate, mga kapatid, napaka-bilis lang po yan banggitin, napakahirap gawin. Bakit? Even sa inyo, I did not know. Hindi ko alam sa inyo eh. Kasi hindi ko man kayo kilala. But you are already a Christian. You are already called follower from our God. But you know, God called you to be set apart. Pag tinatawag na God called you to be set apart, kailangan mong i-set apart ang sarili mo sa mga bagay na pwedeng masisira ka. Like for example, may mga barkada kang marites, you are already follower of Christ. You know already na ang kanilang pinag-usapan hindi maganda. You know already na kanilang ginagawa hindi maganda. But if you are a really true Christian, a genuine Christian, you need to sanctify yourself, to set apart. I-separate mo agad ang sarili mo sa mga bagay na makakasira sa iyo. Amen? Kaya po, didiinan ko po ito mga kapatid. Now, sabi nito, transform to become holy.
Ito po, medyo napakahirap to. Pabigat ng pabigat. Bakit po? Habang po tumatagal tayo sa ating pananampalataya, dapat pabigat ng pabigat din ang iyong pananampalataya. You're increasing in the kingdom of God. Itong church natin, hindi ito church na magbasa lang ako nito ng one verse, pagkatapos sabihin ko sa inyo, okay, tingnan mo yung katabi mo, peace be with you, pagkatapos manalangin tayo, tapos uwian na tayo. Hindi po. I need to explain kung paano tayo magbago sa harap ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, transform to become holy. And what is the purpose why God called Jonah from the Tarsus to the Nineveh? Because the Nineveh is a brutal country. And the Lord want to sanctify Nineveh because the Lord, He loved so much the place of the Nineveh. That's why He chose someone. He appointed someone to be a vessel of His word para po maging sanctify ang city of the Nineveh. And that was Jonah. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, transform to become holy. Tayo po as a Christian, as a children of our God, ikaw po yung taga-transform ng buhay. You are called by God to transform sa mga barkada mo, sa pamilya mo, sa mga mahal natin sa buhay, not to conform to the pattern of this world. Ito po, klaro po to. Nasa sayo po, after nalalabas ka sa room na ito, nasa sayo po talaga ang desisyon. But if you know from your heart right now that you are called by our God, and God choose you, and God sanctify you, pandigan natin yan. Because there is someone waiting for you na ang buhay niya papunta sa distraction. Kung may mga barkada kayong naglalasing, you are already separated from our God, you are sanctified, separate mo yung sarili mo. Wala tayong pakialam kung tatawagin tayong others ka naman, nag-iba ka naman ng ugali. Yung nagpasok ka sa LRC, iba na ang ano mo. Wala tayong pakialam doon. Importante na sinunod mo ang gusto ng Diyos na mangyayari sa buhay natin. Amen? You are set apart to transform someone to become holy and conform to the image of Jesus. Ito na pabigat ng pabigat. Yung una, gusto lang ng Diyos na ma-set apart ka. Pangalawa, gusto ng Diyos na magta-transform ka. At pangatlo, you will become the image ng ating Panginoon. Ito na po ang pinakamahirap. So bakit ko po ito tinapik, mga kapatid? Bakit ko po ito, or bakit ito po ang binigay ng Diyos sa akin or sa atin na message about sanctification? Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? How about mangyayari to sa iyo? What if today is your last day? Tapikin mo yung katabi mo. What if mamamatay ka ngayon? Glory to God, may what if lang. Ibig sabihin, what if lang naman yan. Pero, kung tanggalin yung if na yan, the very 2 letters lang, but the powerful, na pwedeng gap between the living and the dead. What today, diba? Mamamatay ka na. Buti lang, there is someone standing in the middle na pwede pang magbago sa buhay mo. Pwede kang baguhin. And we are called by our God to stand in the gap between the living and the dead. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kung hindi mo yan na-invite, sigurado imperno yan. Yung pagka manginginom dyan, yung pagka yung
grabe, magmumura yan, mula lahat ng alpabeto, memorize. From A to G. Amin, parang Amazon lang. Lahat ng pagmumura, nasa iyo lahat. Yung pag-iinom, pagpaligarilyo, lahat ng klase. What if today, mamamatay ka na, then you are not sanctified? What if lang? Na paglabas mo dyan, sa gate na yan, mabangga ka ng bike. What if lang naman, bike? Pero ang totoo, bus pala. What if this is your last day? Talpakin mo yung katabi mo. What if that is your last day? Amen? Lalo na ngayon sa mga nangyayari sa atin. Okay, what if lang? Okay. What if magloko yung mga missile na yan na lumilipad? Yung mga rocket na yan, yung mga drone na yan. What if lang naman to? At saka matsambahan talaga ba? Na dito talaga dadapo. Hallelujah. You cannot say, in Jesus' name, Pastor, in Jesus' name, di yan mangyayari. No, you cannot say that. Why? Every single minute of your life, you need to be sanctify yourself by the power of the Holy Spirit. Hindi mo pwedeng sabihin na, in Jesus' name, hindi yan mangyayari, Pastor. No, you cannot say that. Kasi po, ang pangyayaring ito ngayon, ito yung didiinan ko. What if? Ano ang masasabi nyo dito? Yan. What is the Bible reveal about this prophetic time? Siguro, many of you questioned regarding what happened today. What happened to the world today? What happened to the nation today? What happened to our country? And what is the Bible reveal about this prophetic time? Amen? And many of us asking, Pastor, ito na ba ang end of time? Maybe one of you asking that, thinking that, and right now you are preparing yourself for the end of time. I did not know. So what does it mean? Do you think itong pinapakita ko sa inyo nangyayari na? Amen? Nakikita niyo po ba yung picture na yan? It is already happening or soon to be happen? Ano? Now, this is already happened. Already nangyayari. Ibig sabihin, the world now is getting worse and worse and worse. Lumalala. Bakit sinabi kong second chance? Kasi po, glory to God, buhay ka pa. Yung nauso ang coronavirus. Amen? Naiwan ka. At napakatindi yung virus na yun. Million of people die because of that virus. Ano lang itong naririnig nyo ngayon? Kunti lang. 1,000 lang naman namamatay eh. But even how many millions, how many thousand died because of what happening today? Ibig sabihin, you are blessed kasi naiwan ka at natira ka. I am blessed kasi natira ako. And I did not know sa mga pangyayaring ito na nangyayari ngayon, manatili pa ba akong buhay? Or I don't know, maybe ikaw. I did not know. Gera, earthquake, yung pagpula ng buwan, nangyayari na yan. Maaring may mga kapatiran ka, kasamahan ka sa trabaho, mahal mo sa buhay na nakulong na. Yung mga sunog, nangyayari na yan. Netherlands, all over the world, nangyayari na yan.
So if these things happen, are you ready? Handa ka na ba? Kasi alam niyo po, until now, the world is going worst. Parang wala lang tayo eh. Alam niyo po, yung ang pag-serve natin, okay lang tayo pag nandito tayo, but in your private life pala, when you are alone, ano ang ginagawa mo? You are already Christian when you are in the church, but outside the church, hindi na makikita na Kristiyano ka. And that is a very difficult situation na ikaw lang po ang pwedeng mag-solve. Eh kung mangyayari itong mga bagay na ito, alam niyo po, kung mangyayari man to, kasi hindi man to mapigilan eh. Because it is already written in the Bible, it is already prophesied that when you hear this kind of situation, it means this is the time that the Lord is soon to come. Amen? And you know, what is my prayer? What is my prayer is starting na nangyari tong mga nangyayari ngayon. I-share ko po sa inyo ang prayer ko. One of my prayer is ito po yung pinaka-prayer ko. I pray that whatever happen, now, more door open for the gospel. That is my prayer. And we need to pray that whatever happen today and in the future, more door will open for the gospel. Ewan ko, yung mga baguhan natin dito, nagsimba lang ba kasi natatakot na? I did not know. Or may mga bumabalik dito kasi natatakot na? I did not know. But ito lang masasabi ko sa inyo na pwedeng mamayang gabi mangyayari. Amen? And you know, sabi ko nga, hindi po natin to pwedeng mapigilan, hindi po natin tong pwedeng kaligtaan, mangyayari at mangyayari po talaga to. But you know, if you are already sanctify yourself to our God, kung alam mo yung sarili mo na you are okay with the Lord, kung alam mo yung sarili mo na makita ka ni God na very happy si God sa buhay mo and very proud siya sa buhay mo, yun yung mga taong hindi matatakot sa mga nangyayari ngayon. And another prayer, gusto ko na maunawaan natin lahat. God has not given us the spirit of fear, but He gave us the spirit of power. Hindi ko po kayo tinatakot sa mga situation na nangyayari ngayon. But this is the reminders sa bawat isa natin na, kapatid, hindi ka binibigyan ng Diyos ng espiritu sa takot. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Ano mang narinig mo ngayon, kahit yung bahay mo dadapuan ng missile, huwag kang matakot. Amen? So ano po ba ang sinabi ng Bible regarding the future? Ano ang sinabi ng Bible regarding our future? Kinabukasan natin ba? Yung bukas natin. Yung matulog ka ngayon, yung bukas. Ano ang sinabi ng Panginoon regarding our future? Now, when we read about Matthew, Jesus speak about the future. It means this is the time when the Lord nagdi-disciple siya, nagbi-mentor siya sa kanyang mga disciple. And while the Lord is mentoring to His disciple, ito po yung mga sinasabi ng Panginoon, Matthew 4:24-1. Sabi niya dito, as Jesus was leaving the temple ground, His disciples pointed out to Him the various temple or buildings. Ito po yung tinatawag na Lord, pinapakita niya itong mga templong ito. Ito yung mga building na ito. Like for example, lalabas ka sa Abu Dhabi or Dubai,
you can see a lot of buildings, no? At ipinapakita mo kay God. But he responded, do you see all these buildings? Hindi mo ba nakikita itong mga buildings na ito? I tell you the truth. They will be completely demolished. Not one stone will be left on the top to another. Ibig sabihin, there will be a time will happen that every building will be demolished. Mawawala. Na kahit kunting bato na nakapatong, magiging pulbo lahat. So, yan po ang sinabi ng Panginoon sa kanyang disciple. Na yung sinabi mo sa aking mga building, there will be a time I will demolish this building. Pupulbuhin ko to, yung building na ito. At alam niyo po yung mga sinabi ng Panginoon, pag si God kasi makipag-usap sa kanyang mga disciple, there will be a heavenly meaning. It means there's something na pwedeng gawin ni God lahat para makikita lang ng tao that even in this situation, rocket is flying, missile is dropping, jet fighter is flying, and you are hiding inside the building. He can demolish everything. And when the Lord demolishes everything, wala nang matataguan ng tao. He cannot defend the building. He cannot depend on what he has. And that moment, gusto ng Diyos na pag wala ka nang makita, gusto ko na ako ang makita mo. Amen? Gusto ng Diyos in this situation. Gusto ng Diyos na, anak, in this rumors, wars na nakikita mo, do not focus on that, but focus on me. Because whatever na nakikita mo, I can demolish everything. But when you believe and trust me, you are under control. You are at peace. At iba si God. So ngayon, ang nangyari, dahil po nag-doubt ang kanyang disciple, hindi talaga mawala-wala sa kanyang isipan yung sinabi ng Panginoon, Lord, ano po bang ibig sabihin? Later, Jesus sat on the mountain of Olive. His disciple come to him privately. Lumapit talaga, Lord, ako makatulog sa sinabi mo eh. Sabi niya, Lord, ano nga yung sinabi mo? Sabi ng Panginoon, when will this happen? Lord, kailan to mangyayari? Yung ma-demolish ang mga buildings na pinapakita ko sa iyo. At sabi niya, ito ang pinaka-question ng isang disciple na dito tayo or dito ko or dito natin didiinan. Sabi niya ito ng isang disciple, what sign will signal your return and the end of the world? Lord, dahil sa sinabi mo, gusto kong malaman, ano po ba ang signal? Ano po ba ang sign sa iyong pagbalik? Di ba? And even right now, you are questioning from your mind, you're asking, Lord, kailan ka babalik? Kasi alam niyo po mga kapatid, pag hindi si God babalik, ikaw ang mawala. Amen? So, ito po yung sabi ng disciple, Lord, ano po ba ang sign ng iyong pagbalik? And what will be the sign of the end of the world? Anong sabi ng Panginoon? Jesus told them, don't let anyone mislead you. Kapatid, anong nangyayari ngayon? Do not or don't let anyone mislead you. Yung bang sabihin mo na, huwag tayong magsimba muna. Kasi baka naman magliliparan ng missile.
bawal lumabas muna. And there's something injected from your mind, maybe your neighbors, your loved ones, your friend, huwag kang lumabas, delikado ang panahon. Hindi magsimba ko, no? Kahit pa hindi, wisdom ba? Wisdom. Di ba? May mga ganun mga tao eh. But you know, mga kapatid, huwag mo hayaan that there's someone mislead you. Huwag mo hayaan na mainit ka na sa ating Panginoon, may isa lang tao na sisira sa iyong init. Huwag mo hayaan na there's someone na magpapalayo sa iyo, sa iyong pananampalataya. Huwag mo hayaan na mapariwara ang iyong pag-serve sa ating Panginoon because of someone. Sabi ito, don't let anyone mislead you. Ako po, ang daming nag-inject sa akin. I am injected by my flesh. I am injected by my want. I am injected by my need. I am injected by the lust of the flesh. I am injected by the pride of life. All of this, pwedeng mag-mislead sa akin. Pwedeng magpawala sa iyo, sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya, if you are already connected to our Lord, if you are led by the Holy Spirit, no one can mislead you. Pakitapik sa katabi mo, kapatid. If you are led by the Holy Spirit, walang sino man ang makakapigil sa iyo sa iyong pananampalataya. Sabi nito, for many will come in my name, claiming. Huwag na kayo sa LRC, dito tayo. Or, I am the Messiah, I am the Christ. And deceive many. That's why, gusto ng Diyos na you are filled with the Holy Spirit so that no one can deceive us. Amen? So this is the future na mangyayari. And dito na po ang katakot-takot na sinabi ng God sa kanyang disciple. Unang-una, ang binanggit niya, do not let anyone mislead you. Unang-unang words na binigay niya to all of us, do not anyone mislead you. Bakit? Hindi lang na may taong dadalhin ka out of the church, mawala ang pananampalataya mo, mawala ang init mo, mamislead ka na, mapalayo ka na sa presensya ng ating Panginoon. Hindi lang yun, napakababa pa lang yung sinabi ng Diyos dyan. At dinagdagan pa niya dito. Bakit? Una niyang sinabi na do not anyone mislead you, kasi ito pa ang mangyayari. Wars and rumors of wars. Jesus is coming. Be ready. Bakit sinabi niya una, do not be misled? Kasi may mangyari pang gyera. May mangyari pang mga rumors, maririnig mo, mapakinggan mo na gyera doon, gyera dito. Ganun po. But Matthew 6, 24 verse 6, sabi ito, and you will hear of wars and threats of wars, but the Lord God says, do not panic. Okay, pakitapik sa katabi mo, kapatid. Narinig mo dito ha? Do not panic. Yes, this thing must take place. Mangyayari at mangyayari. But sabi ng Panginoon, but the end won't follow immediately. May susunod pa na mas matindi. Amen? Alam niyo po, in my company, and even in our church, or mga disciple, they're asking to me, Pastor, do you think about this war happening in the Middle East? No, kasi nangyayari ito sa Middle East. Can this be the beginning of the end? Ito na ba yung umpisa
sa katapusan? Alam niyo po, that is good question. Sino pong from your mind lang, nakatanong ka sa nanay mo, Nay, ito mangyayari to, in that time na ba to? Sino nakatry magtanong? Taas ang kamay. O sige, magtanong kayo ngayon. Pastor, itong mga pangyayari, end of the time na ba to? But alam mo, but the Bible tell kung kailan talaga ang mga pangyayari. So it means, itong pinapakita ko sa inyo, signal yan for His coming. Pakitapik sa katabi mo kapatid, whatever you heard right now is the signal of His coming. Amen? Yung nagtanong, alam po, yung nagtanong sa akin, yung mga kasama ko sa trabaho, siyempre, alam niyo po, sabihin ko po sa inyo, we're okay in Al-Ain. No? We're okay in Al-Ain. But even we are okay in Al-Ain, meron pa rin tayong mga kasamahan dito sa Al-Ain na natatakot. Amen? Itong mga nangyayari ngayon, sa totoo lang yung from your heart, sino talaga ang natatakot sa pangyayari ngayon? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Hindi ko naman kayo. Sige, may mga nagtaas. Sino pa? Yung natatakot. Sige, huwag kayong Sige, taas kayo. Sino ang mga natatakot sa mga nangyayari ngayon? Amen? Hindi lang nag-isang kamay, sumigaw pa. Amen! Alam niyo po, natatakot kayo na wala naman talagang nangyayari sa Al-Ain. Okay? Walang nangyayari sa Al-Ain. Yung tutunog yung mobile mo, krrrr, di ba? Grabe, nagpanik ka na kahit ano nang pulutin mo, di ba? Baka, di ba? Nagpanik ka na, baka ito na yung mangyayari sa akin, di ba? So, gusto kong sabihin sa inyo na mas okay tayo ngayon. But when you are living in that place na meron ngayon, napakarami ang inaatake ng anxiety. Napakarami ang inaatake ng depression. Napakarami na bagsak lang ng pinto, gulat na agad. Bagsak lang ng plato, gulat na agad. Napakarami. We are okay. Pero kahit okay tayo dito, may nagplano ng umuwi ng Pilipinas dahil sa takot. Bakit? Hindi lang naman ikaw ang natatakot eh. Ikaw strong ka. But yung pamilya natin sa Pilipinas, they are very, very afraid for your life here in the Middle East. Why? Because when the missiles, rocket, and jet plane flying, the fake news is arising. Amen? May nakikita ko yung mga fake news because of AI, generated na AI na yan. Nakikita ng nanay at tatay natin, iyak na, uwi ka na nak. Kahit mag-ano tayo dito, mabubuhay naman tayo, wag lang dyan. Please, uwi ka na. Sino dito nakatry niyan? Na until now, your parents calling you, messaging you, uwi ka na nak, dito na lang tayo. At alam niyo yung nangyayari yan sa Abu Dhabi. Sabi niya sa akin, Pastor, takot na kami. Nagpapaalam sa akin, di muna ako papasok, Pastor, kasi wala akong tulog, nanginginig pa ako until now. Sabi ko sa kanila, alam niyo po bro, kung sabihin mo sa akin kung ano ang situation ko, I am excited. I am happy. Bakit? This is already prophecy from the Bible. Bakit ka takot ngayon kasi hindi ka sigurado sa buhay mo? Alam ko po that you are not sanctified by our Lord. Ako, I am ready. Kahit babagsak yan sa harapan ko or ano mang mangyari, kasi sabihin ko po sa inyo, when that is your time, wherever you are, kahit pa man po nakatago ka sa ilalim ng bunker mo, if that is your time, pwede kang mamatay sa uhaw lang.
if that is your time. So, ngayon, tumubo itong mga question ng aking mga kasama sa trabaho. Pastor, babalik na ba talaga ang Panginoon? So, that is the moment na nakapag-share ako sa kanila. Napag-share ako ng gospel. Alam mo bro, ito yung sinishare ko sa kanila. Okay, babalikan natin to, bro, yung nangyayari. Naalala niyo po ba yung World War I? And that was 1914. Ang World War I nangyayari 1914 at umabot po siya ng 4.5 years. No? And nalagdaan po talaga siya na natapos ang World War I in 1919. Na natapos talaga. And 30 countries participated on that war. But yet, Jesus did not come. Amen? At, yan po, date po, July 28, nag-start yung war na yan, 1914. At nalagdaan po na natapos, 1918, yung armistice niya. And ang official date niya is 1919. Doon po talaga na clearly the World War I is end. And dumating na naman ang World War II. And started 1939. Yung sabi ko sa kanila, dumating ang World War II, 1939. And it is almost 6 years. 6 years po na digmaan. Ang daming patay. And yet, Jesus did not come. Amen? Naintindihan niyo po ba yung mga sinabi ko? Na itong mga pinapakita ko sa inyo, hindi basihan ang pagbalik ni God sa mga giyera. Ulitin ko po, kung nakarinig kayo ng war, rumors of war, earthquake, and what happened, famine, or destruction, that is not ibig sabihin, babalik na ang God. Actually, meron pa eh. May sinabi pa ang Diyos sa next verse. Sabi pa niya dito, tingnan natin. Hindi lang yan. Ang sinabi pa rin pa yun sa next verse, sabi niya sa Matthew 7-9, sabi niya dito, nation will go to war against nation. And kingdom against kingdom. Ito pa ang mangyayari. There will be a famine, an earthquake. Be ready. Why? It will happen. It will happen. Okay ka pa ngayon kasi may pera ka, may trabaho ka. And when you see the place na dumaan na ng gera, they are asking help because of food. You are okay pa ngayon. Amen? Anong sabi kanina? Ang unang pinapakita ng Panginoon, mamislead mo or do not be misled by the false prophet. Pangalawa, do not be misled by the war, the rumors of war. Ang pangatlo, do not be misled about this nation and nation, kingdom and kingdom, famine and earthquake. Do not be misled na dahil dito lang, mapalayo ka sa ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, pag ito ay nakita mo at naramdaman mo at nangyayari na, anong sabi ng Panginoon? Only, but all of this is only the first of the birth pain. Hallelujah. Ibig sabihin, yung war na yan, wala pa yan. Pero maumpisahan mo na ang gutom, maumpisahan mo na ang chaos in your life, maumpisahan mo na ang earthquake, na wala ka nang makain, wala ka nang mapuntahan. That is the start of the birth. So, hindi pa talaga babalik ang Diyos niyan. Hindi pa talaga. No? Sabi ko, Lord, babalik ka na siguro kasi grabe, gera na. But dito pinakita ng Diyos mismo na hindi basihan ang war, hindi basihan ang famine, hindi basihan ang earthquake in His coming. Hindi po yun. Hindi po doon. Bakit? Alam ng Diyos
na itong time na ito, marami pang mga tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Siguro, first time ka dito, first time mo yung narinig itong message na ito. I am not talking about blessing here. I am not talking about anything. I am talking about your life one day if you die. And mamatay ka or mawala ka sa mundong ito. I am talking about our life. Life and death po ang kaharap po natin sa gabing ito. Amen? Hindi pa yan. Anong sabi ng Panginoon? Do not be misled. Kung may mga taong magpakunwari that they are Christ, they are the Messiah, and do not be misled by the war and rumors, earthquake or famine, at do not be misled. Itong mga pinakita ko sa inyo na nation against nation, country against country, there will be a famine, there will be an earthquake, at ito pa ang mangyayari sa inyo. Anong sabi dito? Then you will be arrested. Amen? You will be persecuted and you will be killed, at it already happened in Nigeria. And not only in Nigeria, all over the world, it is already happened. You will be hated all over the world because you are my followers. Yung bang pinipersecute ka na dahil sa iyong pagsiserve? Yung bang ang daming pumipigil sa iyo, ang dami ng mga taong pinipersecute ka because you are serving to the Lord, gusto kang patayin, gusto kang ikulong, and the world hated you because you follow. You are the follower of our Jesus Christ. But the Bible say, what is the first message ng ating Panginoon? Do not be misled. Pakitapik sa katabi mo, kapatid. Do not be misled. Amen? And yet, now, you are not yet persecuted. Wala pa. Amen? Iiyak ka nga pag masaktan ka eh. Iiyak ka nga kahit sinabihan ka na, simba-simba ka, born again ka na, iiyak ka nga eh. Hindi pa, wala pang nangyayari sa buhay mo dyan eh. Amen? Hindi ka pa hinuli because you are preaching the gospel of the Lord. Hindi ka pa ikinukulong because of Jesus Christ. Wala pang nangyayari sa atin. Even me, wala pang nangyayari sa akin. Still, I am at ease. I am okay. Ibig sabihin, may mangyayari at mangyayari pang ganyan, mga kapatid. Pagkitapik sa katabi mo, kapatid, may mangyayari at pangyayaring ganyan. Amen? And because of this, makinig po kayo. Anong unang sabi niya? Do not be misled. Because all of this thing will happen. At anong sabi niya? Reminders niya. Ito, nagbigay ang Diyos ng reminders. Ano ang reminders niya? Para sa atin? Hindi man to reminders, but this is the truth. Ito po ang totoo. Sabi niya dito, Matthew 10:14, and many will turn away from me and betray and hated each other. Maraming mga tao na tatalikuran ang Diyos. Tatalikuran ang kanilang pananampalataya. Tatalikuran ang kanilang ministry na dating tumutugtog ka, dating leader ka na, dating nag-lead ka na ng mga tao, nag-worship leader ka na, naging disciple ka ni God. But because of the persecution na kaharap mo, you're torn away from the Lord. At dito na nag-start na mismong pamilya mo, mismong kaibigan mo, mismong mahal mo sa buhay, binibitray ka na. And not only, it's other pa. Ang sabi ng Panginoon, kung mangyayari man to sa iyo, do not be misled. Huwag kang magpatalo. Huwag mong bigyan ng time yung mga ganyan. Ang sabi pa dito, and many false prophet all appears and will deceive many people. And ito po ang pinaka matindi. Sin will be rampant everywhere. Kaya kahit saan ka, may kasalanan. Anong sabi dito? Hindi pa to ang pagbalik ni God. Hindi pa. So ibig sabihin, yung mga naririnig natin, kulang pa yan. Napakarami pa nating mapagdaanan before
na masabi natin na babalik na ang Diyos. Amen? Ang sabi ito, and the love of money will grow cold. Dito na yung mga tao na mas inuuna ang trabaho, mas inuuna ang part-time, mas inuuna na mawalan ka ng Friday service, cell group, basta may pera ka lang. Anong sabi ng Bible? Do not be misled. But ito ang bantayan nyo. Dito tayo mag-focus. But the one who endures to the end will be saved. Kaya kapatid, it is very clear. Grabe, nawalan ka na ng trabaho, lumayo ka na kay God. Nahiwalayan ka ng boyfriend or girlfriend mo, lumayo ka na kay God. May tao lang na medyo nagkatampuhan kayo sa church, lumayo ka na sa church. May tao lang na parang ayaw mo siyang tingnan sa mukha niya, lumayo ka na sa church. E paano pa kaya kung mangyari ito lahat sa buhay mo? Anong sabi ng Panginoon? Na the one who endures to the end will be saved. Tabi kami ng katabi mo, kapatid, ano mang mga pinagdaanan mo, daanan mo lang. Until the end. Amen? And the last verse na ibigay ko sa inyo, hindi pa to last verse. Sabi dito, and the good news about the kingdom will be preached through the whole world. So the whole nation will hear, and then the end will come. Yan. Anong sabi dito? Hindi pala basihan ang gera, rumors ng gera, famines, earthquake, and whatever persecution. Hindi basihan ng pagbalik ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang aking pagbalik, when my gospel preach to all the nation, and the end will come. Klaro? No? Makinig kayo dito mga kapatid. There will be a sign, but you need to understand. That's why we need to focus that sign. Anong sign na dapat i-focus natin? It means the end is not yet to come. Why? Because the end will come when the gospel preached to all the earth. Amen? Napaka-unfair mo naman pag sabihin mo, Lord, babalik ka na ba? Pero meron ka pa palang pamilya na hindi mo pa nadala sa paanan ng Diyos. Meron ka pang boyfriend na unbeliever. May asawa ka sa Pilipinas, may asawa ka pa dito. That's why hindi pa bumalik ang Panginoon kasi gusto pa ng Diyos na ayusin ka. Tapikin mo yung katabi mo, ako yun. Ako yung topic na yan. Amen? Yung may mga patago pa na relationship, mga dalaga, na pwede naman maghanap ng maayos eh. Pwede ka naman maghanap ng may Diyos na tao. Amen? Yung may mga asawa sa Pilipinas na nag-aasawa dito, pupuntahin mo yung asawa mo dito. Bakit? Ikaw ang dahilan na hindi pa bumalik ang Diyos. We are ready. Come on, we are ready. Ready na kami sa pagbalik ni God. Pero dahil sa iyo eh. May girlfriend ka pang unbeliever. May boyfriend ka pang unbeliever. Nag-iinom ka pa. Nagsusugal ka pa. Babalik na sana ang Diyos because of you, hindi pa. Aray ko, bakit? Gusto ng Diyos na mabago ka muna. That's why our topic, He wants you to be sanctified for the coming. Amen. I did not say na pasensya ka na for this word, sorry for this. No. I did not say that. Why? I am concerned about your future because we are talking about your future and we are talking about the future na ibigay ng Diyos sa atin. Amen. No, napakasimple lang yung basis ng ating Panginoon. Napakasimple lang. Parang
nangungurot lang ang Diyos. Amen? Pero yung gumawa ng mga ganon, para kang binagsakan ng langit at lupa. Pag di ka magbago, nadadamay kami sa tribulation na ito. Imbes gusto na ng Diyos na makawala kami sa mga lumilipad na missile, sa mga rockets na yan. Pero because of you Because of you talaga. Kaya pinadala ka ng Diyos dito para maunawaan mo. Amen? Kung siya talaga ang para sa iyo, pakasal na kayo, hindi na kayo magtagal pa. Nandadamay ka Nandadamay ka talaga. Totoo lang yan. Nandadamay ka. Makinig kayo dito. It means the kingdom of God must be established. And the kingdom of God is you. He wants to establish His kingdom inside of you. The word kingdom, the Lord is the king of your life. That's why kingdom, may tinatawag na king at dam. Ibig sabihin yung king, kailangan may paghaharian siya. And that is your heart. He wants to establish His kingdom to every Filipinos in the world. Then, when that is happen, He will come. Amen? Wala na Kasi masakit kay God na may isa sa inyo na maglangoy-langoy sa impyerno. Ayaw ni God nun. Amen? The kingdom of God is everywhere, expanding. Expand in dominion and expand in power. And the kingdom of God will continue to expand. That's why the Lord God want to sanctify you, because if you are already sanctified, God will pour out His Holy Spirit. He will anoint your lips. He will anoint your body. He will anoint everything na meron ka. And that moment, God will use you to expand His territory. Bakit ka nagbago? Because there is someone inviting you. There is someone sharing the gospel on you. And that is the reason why you are here. Because there is someone. And I believe you are the one chosen by God in this generation. Amen? And what happened today? Makinig po kayo. And what happened today? Instead of expanding the gospel, but all the people panic. Amen? Imbes this is your time, na kapatid, do not be panic. Kung totoo ka, nanampalataya sa ating Panginoon, kalma lang. Amen, kalma lang. Do not be panic kasi maraming namamatay sa panic. Amen? Hindi mo alam, pagtunog pa lang sa alarm na may missile threat, bigla kang tumayo, may pako pala dito. Hindi mo alam. Bumagsak ka, nadulas ka, bagsak yung ulo mo dun sa simento, patay ka. Dahil lang sa panic. Kaya do not be panic, mga kapatid. No? Do not be panic. Establishing, sometimes, hindi na tayo magsimba. Dito na lang tayo sa underground. Kasama natin yun. Tayo na lang magsisimba. Amen? Marami mga church ngayon hindi nagsisimba. They're hiding underground. They are establishing the worship underground, mga kapatid. Amen? So the second coming will not happen if there is someone here inside the church did not engage himself to expand the gospel. Hindi babalik ang Diyos. Kasi may someone pa rito na hindi pa talaga nakapag-share ng gospel ni Jesus sa pamilya mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung mukha niyan. Grabe, kahit marites yan, sasabihin yan. No? Kahit anong kasiraan, sasabihin yan. Pero mahiya ka naman. Nasabi mo na ang ugali ng tao sa buong barangay. Lahat ng posting mo, siya ang pinag-usapan mo. Pero hindi mo man lang naipagmalaki ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo man lang na-share si God sa buhay mo.
Lumagpas ka na ng kalendaryo. 30 years old ka na, wala ka pang nawinsol isa. Dapat in 30 years old na may 30 ka ng kaluluwa na send sa ating Panginoon. I have already 38 but I have already 300 disciples under my care. Ilang triple yan. Ikaw, lumagpas ka na ng kalendaryo, ang tagal mo na sa church, hindi mo pa na-share si Jesus. That's why hindi pa siya bumalik, wala ka pang nadala. Amen. Huwag mong sabihin sa akin na damay-damay na to, pastor. Amen. This is your moment, mga kapatid. Amen po. Kaya, ang iba, imbes na may share ang gospel, ang sinishare na nila is ang takot. Amen. Uwi na lang tayo. Ayaw na tayo magsimba. Ang takot, lumaki. Ang anxiety, tumubo. Ang depression, tumubo sa ano. May nakita akong video na, or hindi ko alam, na because of the depression, nasa gitna ng expressway, naglakad, nakatingin sa taas. Amen. Ako dati, nagmamaniho ako dati, nakatutok lang ako sa ano, sa street taga sa kalsada. Pero ngayon, habang nagmamaniho ako, ganun ako, baka may misal na bumaba. Amen. Naramdaman ko na yung ganun. Sabi ko, grabe, meron pa talagang espiritu ako na takot eh. Pero Lord, salamat Lord, na-remind mo ako. Kasi, hindi ko man ito ma-share sa inyo kung hindi ko ma-overcome. Kailangan kong i-overcome muna before I share kung ano man ang mga napagdaanan ko. Amen? Maraming takot ngayon because of fear. No? Sa mga nangyayari. But sabi ng Diyos, be still, be at peace, do not be afraid, I am in control. Sino lang yun? Amen? Huwag kang pumalakpak kung hindi ka pa sanctify. Pastor naman na. Amen? Kasi nandadamay ka. That's why, napakasimple lang ang message ng ating Panginoon for tonight, but the Lord wants you to be sanctifying yourself. Tigilan na natin yan. I know na medyo masakit to kasi paglabas mo mamaya, kailangan mo mag-isip eh. Pupunta ba ako sa bahay niya? Baka magkamali ang missile doon. Alam mo yung gano'n, no? Magsama ba kami matulog ngayon? Kasi off naming dalawa. Ay, bahala kayo. Basta ako sinabi ko. No? Yung bang mabalitaan na sumabog ang bomba, nagulat kayong dalawa, nandun pala kayo, di ba? Uy, Lord to God, hindi tayo na ano, hindi tayo natamaan, maghiwalay na tayo. Hintayin nyo pa ba ng ganon? Mapuruhan tayo. Ako, hindi ko po hapyawan itong mga ganito. Kasi ako ang mananagot sa inyo. Makinig kayo. Fake news are rising, one of satanic ingredients to put everyone who fear the situation. Amen? And because of fake news, imbes tayo ang magkakaroon ng anxiety and depression, hindi na. Sino na? Mga parents natin sa Pilipinas, nawala ba ang gera doon? Because of fake news. Amen? Anong sabi ng mama? Jo, uwi na kayo. Kasi naggera na dyan. Ang sabi ko kay mama, hindi mama, wala man ma. Dito lang nga, dumaan sa ulo namin yung mga misal eh. Sabi mama, luko-luko ka talaga. Rebuke tuloy ako. Sabi ko, ma, don't worry. Kasi, hindi mo po ako pabayaan ng Panginoon. Siguro, if that is the time na dadapo ang missile sa harap ko, if that is my time, that is my time. Alas, wala ng Pastor Jomar. Because if God walang plano sa akin, doon pa lang sa nag-edad ako ng 9, na nasabogan ako ng 3 bomba.
My cousin, kumuha siya ng 3 bomba, ganito kalaki. 3 bomba talaga. Full of rust na po, kinakalawang na ginawang sangkalan. Grabe, buhat ng buhat pa siya doon eh. Eh kami kasi, asay kami. Kung sa Bisaya pa, asang birthday to So, ngayon, ginawang sangkalan, no? Ginawang sangkalan yung 3 bomba. Nagpakulo ng tubig kasi mag-ihaw ng magkatay ng baboy. Hindi ako ang ginawa ko, punta din ako. Ang laki ng plaka na hinahawakan ko, paypay din ako ng paypay doon. Tapos talikod ako. Tapos yung nag-birthday, siya naman ang nagpaypay doon. Pagkatapos, ako na naman ang nagpaypay doon. Biglang, ayun, sumabog. No? Biglang sumabog yung bomba. Isipin nyo 3 bomba ganito kalaki. Sumabog sa harapan ko. And now, dito ko na-realize, kasi ang trabaho ko gumagawa ng ganun ngayon eh. Atin-atin lang yon. In one missile, mayroon po iyang 5,000 numero 1 na bulitas. 5,000. Isipin nyo napakalapit, isang dipa lang mula sa akin. But alam niyo po mga kapatid, because I am protected ng ating Panginoon kasi may plano siya sa akin, binuhay niya pa ako. At kung na-save ako at that moment, wala akong pagdadalawang isip na hindi ako save ng Panginoon ngayon. Kaya hindi ako matatakot. Amen? Sa company namin ngayon, pagsabog, nanginginig yung building namin eh. Pero ako, open yung pinto. Bakit pas? Gusto kong titignan. Di ba? Kasi parang mga fireworks eh. Amen? Pero alam mo mga kapatid, kung time mo na talaga, kahit doon sumabog sa Abu Dhabi, pwede kang dalhin, dito ka matamaan sa debris. Kasi time mo na eh. Amen? Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, pag ang Diyos may plano sa atin, be at peace, do not be panic, God is in control. Amen? Pinalakas ko lang ang mga loob ninyo. Sino lang? Yung nag-sanctify lang. Pero yung mga may kalukuhan pa dyan, parinig na to. Amen? Parinig na to. Amen? Ibig sabihin, intentional na to. Baka naman, magbago ka pa, mamaya paglabas mo dito. Amen? Naku po, delikado pa naman ngayon. Amen? That's why, instead of fear, why? You will grab your Bible and study and start sharing the gospel to expand the territory of God here on Al-Ain, here on earth. Kung magkakaroon ka ng takot, grab your Bible, mag-devotional ka. Amen? This was Jesus saying that this sign of the end of times is revival, not defeat. Revival to sa mga Kristiyano eh. Ito yung hinihintay natin. Hindi katalunan. Revival to. Ito yung hinihintay natin. Na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, paano protektahan ang kanyang mga anak. That's why until now, the Lord, He did not come. Kasi marami pang gustong baguhin ng Diyos. Napakadami pa. Hindi ko alam ilang percent pa ang dapat baguhin ng Diyos sa room na ito. May madali pang magtampo, may madali pang magalit, may mainit ang ulo pa, ang dami pang mga ginawang kalokohan. Marami pa dito. That's why the Lord hindi pa bumalik. Bakit? Gusto ng Diyos na maunawaan mo ang kanyang gospel sa puso mo. Ano ang gospel ng Panginoon? Bakit gospel ang pinag-usapan natin? You know what is the gospel? The gospel is the Lord died on the cross because of you. Na maunawaan mo yan. Amen? Sinong excited na, pero yung iba gusto lang umuwi. Bahala kayo. Amen? Hindi babalik si Jesus in the middle of war, in the rumors of war, in the earthquake and famines.
Hindi babalik ang Panginoon, but God allow everything happen para babalik ka sa Kanya. Amen? And when everything is makareceive na ng salita ng Panginoon, and that is the moment that our God will come back. Amen? Pakibasa nito. Pakibasa. 1, 2, 3, go! What is the sign of the end of time? The sign of the time is when the kingdom and expanded every heart of the people. Amen? What is the sign of time? The end of time? The sign of the time is when the kingdom of God expanded every heart of the people. I pray that starting today, the Lord Gospel expanded to your heart. I pray, nalalabas tayo sa room na ito na ang salita ng Panginoon nakatanim sa iyong puso. Amen? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? Ang the last verse na gusto kong iparating sa inyo, pakibasa lahat. Joshua 3:5. Joshua 3:5. And Joshua said to the people, sanctify yourself, that is, separate yourself for a special holy purpose. For tomorrow the Lord will do wonders among you. Hallelujah. That's why, music team please. That's why sabi ko sa inyo kanina, na naniwala ako the Lord will do wonders in your life. May gagawin ang Diyos sa buhay mo tonight. Amen. And tonight, gusto lang ng Diyos na sabi ni Joshua, sanctify yourself sa ating Panginoon. Amen.